Yan, 2 araw Kuya Kim matapos ang paglubog ng MTKR Terra Nova. Lumubog naman sa karagatan ng Mariveles, Bataan ang isa pang oil tanker na MTKR Jason Bradley. Kalaunan ay nakumpirma ng Philippine Coast Guard na pinagmumulan din ng tagas ng langis. Sino nga ba ang dapat managot sa nangyaring oil spill at paano maiwasan ang ganitong uri ng trahedya sa karagatan? Narito ang kwentong Tatak Public Affairs na tinutukan ni June Veneracion at Maki Pulido sa Reporter's Notebook. Sa video nakuha ng mangingisdang si Romar Estrada, makikita ang kanilang lambat na nagkulay itim matapos iahon mula sa dagat. Ito, lambat namin inabot. Grabe. Buong-buong langis na palutang-lutang sa dagat mula sa lumbog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan ang kanilang nakita. Yung lambat namin, kapag dumikit po doon yung langis, as in po, hindi na po matatanggal yung langis naman. Pero hindi lang mga lambat ni na Romar ang naapektuhan ng oil spill. Ang mas malala, ang mga huli nilang isda, halos hindi na raw maibenta. Paano nga ba nagsimula ang oil spill? Habang nananalasa ang habagat na pinalakas ng bagyong Karina noong July 25, 2024, lumubog ang motor tanker na Terra Nova dahil daw sa malalaking alon. 3.6 nautical miles ang layo nito mula sa Lamao Port sa Limay, Bataan. Sabi ng Philippine Coast Guard o PCG, may kargang 1.4 million liters ng industrial fuel ang tanker na bibiyahe sana papuntang Iloilo. July 28, 3 araw matapos ang paglubog ng motor tanker Terra Nova, napunta ang environmental group The Greenpeace Philippines sa Hagonoy, Bulacan. Kumalat na raw kasi ang oil spill sa bahaging ito ng Bulacan. We could see the streaks and then we could see pieces of oil. Biglang mararamdaman mo yung bigat ng hangin, biglang maaamoy mo yung lakas ng langis. Pero hindi lang sa Bulacan naramdaman ang epekto ng pagtagas ng langis sa MTKR Terra Nova. Sa mga sumunod na oil spill trajectory model na inilabas pa rin ng UPMSI, tinukoy na makakarating din sa mga coastal areas ng Cavite at Batangas, maging sa Metro Manila. Nagdeklara na ang Cavite ng state of calamity. Pero hindi pa man nasosolusyonan ang oil spill mula sa MTKR Terra Nova. Isang panibagong trahedya ang nangyari. Di kalayuan mula dito sa dalampasigan ng Mariveles ay lumubog yung MTKR Jason Bradley. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung barko. Meron niyang karga na nasa 5,500 liters operational oil. Pinalibutan ang MTKR Jason Bradley ng oil spill boom. Binabantayan din ng 2 barko ng Coast Guard ang oil tanker. Sabi ng UPMSI, may peligro sa kalusugan at sa kapaligiran ang nangyaring oil spill. Makakaapekto ang oil spill sa ating mga organismo sa dagat na nagpo-photosynthesize. Long-term impact ng oil spill, pwede itong makaapekto sa mga mangroves, coral reefs, and then seagrass ecosystems. Kapag mga bahura at seagrass ecosystem na ang naapektuhan, katagalan, posibleng maramdaman daw ang epekto ng oil spill sa food security sa bansa. Unfortunately, there is no such thing as an oil spill cleanup because oil never disappears. Sa mga ganitong klase ng trahedya, hindi lang kalikasan ang nasisira. Para sa mga nakausap naming mga mangingisda at residente, dapat lang daw na mapanagot ang sino mang may kapabayaan at tulungan sila ng pamahalaan para muling makabangon.